Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Hello bro. Good evening po. Click me. Narinig po ako? Ayan, okay, go ahead. Okay. Thank you nga pala. Nagkaroon ako ng chance na makapasok dito sa Zoom. Nandito po ako sa trabaho ngayon. Ang tanong ko po regarding dun sa kung saan napunta yung mga kaluluwa nung mga taong tuwid before Abraham. Kasi di ba nung nagkaroon ng kasalanan sila ni Adan at ni Eva, yung mga makasalanan, yung talagang nagkaroon ng kasalanang mortal, sigurado nasa yung condemned, nasa impyerno. Ang during the time of Abraham, yung mga namatay na mga tao doon sa bosom ni Abraham, kasi 'di ba sarado po yung langit dahil nagkaroon tayo, hindi pa tayo na-reunite. Nung tinubos tayo ni Kristo, na-reunite po tayo at nagbukas ang langit. Kaya yung ibang napunta sa bosom ni Abraham, napunta doon sa Kwan. Ngayon ang tanong ko is, saan napunta yung mga kaluluwang tuwid nung mula sa time ni Adan at hanggang sa time ni Abraham or before kay Abraham? Okay, ito bro. Yung tanong mo na yan bro, prangkahin na lang kita ha. Diyos lang ang nakakaalam sa sagot sa tanong mo na yan. Kasi siya lang ang nakakaalam kung saan niya nilalagay yung mga kaluluwa ng mga matutuwid. Yung sinasabing bosom of Abraham, yun ay kinuwento ni Kristo doon sa New Testament. Pero tinutukoy niya nandoon si Lazaro. Wala siyang ibang binanggit na iba. Doon naman sa sinasabi mong mga masasama ayon sa Biblia, yung mga hindi sumunod sa Diyos bago pa sa panahon ni Abraham, Noe pala yun, Noe. Sa panahon ni Noe, nalagay sa isang bilangguan. Pero doon sa hindi binanggit doon, Diyos lang ang nakakaalam nun. Kung saan niya nilagay, siya lang nakakaalam dun eh. Kaya yung tanong mo bro, Diyos lang makakasagot. Second question. Okay. Brother Jando? Yes, Brother Wendell. Brother Wendell, go ahead. Magandang gabi sa lahat. Bago si bro pumasok, sa doktrina ng Simbahang Katoliko, meron tayong tinatawag na limbus patrum. Limbus patrum. Yung limbo of the Father, na kasalukuyang doon inilagay ang mga matutuwid dahil di pa naganap yung redemption ng ating Panginoon Jesucristo. At nagiging sarado pa ang langit at nabuksan lamang nung ang ating Panginoon Jesucristo ay niredeem tayo sa pamamagitan ng cross. Pero si bro, papasok, ibigay muna natin sa kanya. Okay, yes bro Wendell, maraming salamat bro Wendell, no. Yes. Ayon nga sa sabi ni bro Wendell at ni bro Jando, yung tinatawag na Abraham's bosom. So tingnan natin ang aral ng simbahan, no. Kasi isa talaga yan sa question. Kasi kung babasahin natin dito sa John 3:13, wala pang sino mang umakyat sa langit kundi ang bumaba mula sa langit, ang anak ng tao. So it happened before Christ ascension.
So saan nga ba talaga napunta yung mga taong banal, no, yung mga taong matuwid, no, sa paningin ng Diyos. So dito sa aral natin sa Abraham's bosom, ano ba ang sabi dito? Abraham's bosom is a resting place for the righteous dead. So righteous dead, yung mga matutuwid na namatay, doon sila napunta. Separated from the sufferings of the unrighteous dead. So meron ding state of sufferings of the unrighteous dead. Ibig sabihin yung hindi matuwid na namatay. So yun yung mga nasa purgatorio. In Jesus' time, it was usual for diners to recline on couches at table. Normally, guests leaned on their left elbows and used by right. Ito yung parang parables ba? Kung ano ba ang Abraham's bosom. Normally, guests lean on their elbows and use the right arm to eat or drink. By such an arrangement, the head of one diner was said to rest in the bosom of the other, and a place of honor was recognized for the guest who rested in the bosom of the host of the feast. So parang inahalintulad pa lang yung Abraham's bosom sa isang hapagkainan, no, na nasa yung pinakahead na sa uluhan, tapos yung mga imbitado nasa bosom, no, ng So sabi dito, thus to be in Abraham's bosom was to be honored after death. The fathers of the church understood Abraham's bosom to be the abode, tirahan, abode of the righteous dead, mga matutuwid na namatay of Old Testament times, before they were granted the beatific vision, bago nila makita ang Diyos after the death of Jesus. So Abraham's bosom was an old covenant type of the heaven of the new covenant. So para sa langit din siya, or tinatawag ting paraiso, minus the vision of God, no? Ayon nga sa theology, yung tinatawag na limbo ay kasi tatlo yung tatlo ba o apat o tatlo yung dalawa pala, limbo of the fathers of limbo infants sa First Vatican na aral natin. So yung limbo daw is a state of happiness minus the vision of God. So doon po nilagay mga kapatid, no, ayon po sa doktrina ng simbahan, ang mga matutuwid na namatay before the ascension of our Lord Jesus Christ. Yun lang ang sagot mo dyan sa dagdag natin pala. Maraming salamat. Dagdag po natin ay pakita natin yung sinabi mo, summarize siya, eksakto. Catholic answers po, ayan po, galing sa mga theologian yan. Bro Jando, mo nga yung sinend ko sa'yo sa messenger para may batayan tayo na sa screen. Eto, where did the souls of Old Testament people go? This suggests that Old Testament saints who died went to the realm called Abraham's bosom, a sort of holding tank. According to this theory, these believers were kept in that compartment of Hades and not brought into heaven of heavens until Christ conquered death in His resurrection. Yan po yung summarize na sinabi ni Bro Junri. Ito po kapatid, salamat. Sige. Follow up ko po. So ibig sabihin po, kasama po yung mga tuwid na before Abraham. Yes, kapatid, as by definition, abode of the righteous dead. Tirahan ng mga namatay na matuwid. Okay. Lahat po yan kapatid. Kapag sinabing Old Testament, lahat po yan. Lahat po ng mga before na nag-resurrect si Jesus, before the New Testament. Lahat po yon Abraham bosom. Kaya nga sabi ni Jesus nung sa di ba, yung pulube, di ba, si Lazaro, pumunta doon, tapos kinausap nung mayaman si Abraham naman. Walang sinabi doon na straight na napunta kagad sa langit si Lazaro. So lahat po yon, walang exemption doon kapatid. Sige po. May isa pa po akong katanungan. Regarding po dito sa yung original sin. Noong namatay na po si Jesus Christ, correct me if I'm wrong po. Isa sa mga dahilan kung bakit isa sa mga
tinanggal ng mga kasalanan or lahat ng mga kasalanan is natanggal, kasama po ba doon yung yung kasalanan na nagawa ng ni Adan at ni Eva? Yung original sin po. Saan mo siya tinatanong, kapatid? Anong particular na tanong mo na natanggal siya? Saan banda? Yung pagka nung tinubos po tayo ni Jesus Christ, kasama na po ba doon yung original sin? Okay. Nung pagkatubos, no? Apo. Well, so sa pagkatubos ng ating Panginoong Jesucristo, kasama na ba doon ang original sin? Sa panahon nila. Sa panahon nila, no? I mean, sa panahon ni Eve, no? ni Eve at ni Edan, hanggang sa panahon ni Panginoong Jesucristo. Yun ang natubos. Pero sa turo ng simbahan, ang merit nun is continuous. Yung kaligtasan na yun, continuous ang merit, pero mayroon nang gagawin ayon sa turo ng Panginoong Jesucristo na alin kinakailangan mabinyagan. Ayun nga po, kasi ang inisip ko, sabi ko, kung natubos yung original sin, bakit meron pa tayong binyag para pantanggal ng doon ako na nagkaroon ng tanong, bakit kung kasama ba talaga yung original sin until today or hindi po siya kasama, yung kaya nagkaroon tayo ng ay ngayon maliwanag na po. Yung merit ang continuous. Ibig sabihin yung kaligtasan, no, yung kaligtasan na ginawa ng Panginoong Jesucristo para sa sangkatauhan. Yun ay eternal yon, no? Sa aklat nga ni Bishop Laramoro, yung salvation o yung merit of salvation is eternal. Ibig sabihin from the beginning till the end of time yon. Pero yung time ni Panginoong Jesucristo, sino lang ang natubos doon? Sa time lang niya backwards from Eve. Kaya nga yung alam mo yung kasabay niya sa cross, di ba? Sabi ni Panginoong Jesucristo, from now on dadalhin kita sa aking paraiso. Hindi naman nabinyagan yun eh. Apo. O kasi kasama yun sa kaligtasan. Pero siyempre yung mga hindi naniwala sa kanya, ibang yun, ibang usapan yun, kasi kinakailangan ng pananampalataya eh. No, halimbawa, yung isang tulisan na hindi talaga siya pinaniwalaan. Okay. So, ang kaligtasan para sa lahat, not tumanggap. Hindi para sa lahat kahit hindi tumanggap. Kaya sa panahon natin, save pa rin tayo through the blood of our Christ, no? Pero meron na tayong parang bautismo na gagawin o gampanan para maisuot natin si Panginoong Jesucristo ayon sa kanyang Brother John Ray. utos. Yes bro, tata. Pakibasa na lang yung Roma 6:1 hanggang 7. Kahit Roman 6 Roma 6 chapter 6 1 to 6 no? Pwede 1 to 6 na lang. 1 to 6 na lang para makumpleto lahat. 1 to 7 siguro yun. 1 to 7. Sige, ito ang ating mababasa. Ano ngayon ang sasabihin natin? Patuloy ba tayong magkakasala upang sumagana sa atin ang kagandahang loob ng Diyos? Hinding-hindi. Tayo'y patay na sa kasalanan. Tayo'y patay na sa kasalanan. Paano pa tayo mamumuhay sa pagkakasala? Hindi ba ninyo alam na tayong lahat na nabautismuhan kay Kristo Jesus ay nabautismuhan sa kanyang kamatayan? Ayan, napakalinaw dito sa 3. Sa makatuwid, tayo'y namatay na at nalibing na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo. Ayun, napakalinaw, bautismo talaga, no? Upang kung paanong binuhay muli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo rin ay magkaroon ng panibagong buhay. Sapagkat kung nakasama tayo ni Kristo sa isang kamatayang katulad ng kanyang kamatayan, tiyak na tayo ay makakasama rin niya sa muling pagkabuhay na katulad ng kanyang muling pagkabuhay. Alam natin na ang dati nating pagkatao ay naipako na sa krus kasama niya upang mamatay ang ating makasalanang pagkatao at nang hindi na tayo maalipin pa ng kasalanan. Sapagkat ang namatay na ay pinalaya mula sa kapangyarihan ng kasalanan. Yes, bro, ta.
Yes, yun ang dahilan na tapos na muling nabuhay ang ating Panginoon Jesus, nagtatag siya, nag-institute siya una ang bautismo. Dahil yung bautismo, pang isang taong mabautismo na yun sa binasa lang ni Brother John Dre, aral ni San Pablo, pag isang tao ay nakatanggap ng bautismo, ay nakaisa siya sa kamatayan ni Kristo. So, ibig sabihin, ayun ang dahilan na yung binyag natin, Brother John Dre, paglilinis sa original sin. Yes, yun nga, sa mga new, sanggol. new creation bro, sa aral natin, yun yung new creation. So, yun. Halimbawa, si St. Paul, tinawag, kung tingnan natin sa chronology, panahon na si Kristo ay namatay sa krus at muling nabuhay, si St. Paul ay nandyan na. Diba? Dating Saulo. Dahilan siya tinawag ng ating Panginoon 35 AD ayon sa European Modern Times of Brian. So, 2 years lang ang gap sa muling nabuhay ang ating Panginoon sa 33 AD. Pero panahon na tinawag siya sa Gawa 9, 4 hanggang 16, pesto-pesto, ha? Tinawag siya. Pero bakit inutusan pa si Ananias papuntan si Saulo para binyagan? Na hindi na ba ito sapat yung kamatayan ni Kristo sa cross? Bakit Correct. binyagan ba? Dahil sa panahon yun, nag-utos na siya ng sakramento ng bautismo sa mga apostol. At tapos niya binanyagan, at kikita si San Pablo kang San Pedro, Galacia 1:15, within 15 days, at pinatungan siya, Gawa 13:1 hanggang 3, at naging pare. So yun ang proseso sa simbahan. Yun ang dahilan ng atong Panginoon Jesus, nagtatag ng simbahan para ang simbahan ang iyang inatasan o inutusan o minisyonan sa patuloy na gawa para sa kaligtasan. Pero by the way, Brother John, maraming salamat sa pagkakataon. Brother John, narinig ko kanina ang hamon ni Mr. Delier Pacanya na hinamon kanya ng debate dito sa Osamis face to face sa naturang Tapiko. Kung gusto niya kami ang magharap dito sa Osamis, existing naman yung market preaching namin dito 12 to 5 every Sunday. Mayroon ng permit. So kahit sino, kahit pa si Cesar Meano, yung sa kaniyang vlog na nanghamon siya ng mga safety na harapin ang naturang tema na patunayan na ang simbang Katoliko ay tatag ni Satanas o sayawa sa Bisaya. So kung nakinig si Delier Pacanya, kung hindi kaya Brother John magpunta sa Samis, pwede ako na lang harap sa kanya. Kung gusto siya, face-to-face na debate, naturang topiko dito sa Samis, Brother John. Yan. Pwede rin. Osamis, Brother Tata Rosal. Ayun, ang binasa mo kanina, narinig ko na gusto niyang face-to-face na debate sa iyo dito sa Osamis. Pwede rin. Yan, mabuti yan bro para matagbawan. At saka bro Jando, nakapasok pala si Kapitan Roland Pards. Pabatiin mo natin bro Jando. Pero bago yan bro Jando, kapatid, yun yung mga sagot namin, no? At wag po tayong maniwala, no? Kasi may lalo na si Umbaw. Isa rin yan si Umbaw na Hindi. tinubos daw sa kamatayan ng cross, past, future, and present. Kaya pwede ka na magkasala kasi, di ba, sa mga pwede ka magkasala kasi tinubos na nga pati future sins Kaya hindi po yung... Parang nagiging, yun lang, may share natin kaya wag po tayong maniwala doon. Dapat mag-ingat ang mga Katoliko kasi para silang nagiging devil's advocate na. Devil's advocate talaga, hindi talaga parang. okay lang magkasala kasi tubos na tayo. Parang ganun yun ay hindi indirect silang nangangampanya. Yes. Brother John Ray, insert. Yes, bro ta. Ang hindi kaya nila reconcile yung Juan on 1 John, unang Juan 1:7 hanggang 9. Yan ang hindi nila kayang i-reconcile. Dahil sa city, nililinis na tayo sa dugo ni Kristo sa krus. So yun ang kinin nila na kiniklim nila nga once saved, always saved. Wala na tayong kasalanan. Pero pag dating sa talata, sumasalungat na dahil layo na, wala na tayong kasalanan sa city dahil nililinis na sa dugo ni Kristo. Bakit sa 8, ang taong maangkin na walang kasalanan siya ay sinungaling. Sinungaling. Pagka dating sa 9,
Kung magkasala tayo, ay ate, kumpisal. Nilinis na kayo, niligtas na kayo. Bakit? Sabi ni San Juan, ang taong umaangkin sa kanyang sarili o umaamin sa kanyang sarili na walang kasalanan ay isang sinungaling. Wala nang kasalanan, bakit mayroon pang kasalanan? At ikumpisal pa. So yun, brother, ang pinaka matindi nilang heart, kahit sinong born again, hindi nila kaya i-reconcile yung inaangkin nilang redemption na para sa kanya, once saved, always saved. Yun lang, brother, dyan eh. Maraming salamat. Okay. Isa pa po, itanong ko lang po kung pag sa ganito kasi naka-live yung si Father Darwin minsan bless po siya ng sacramentals, nandito po ako sa trabaho dahil nandito po sa ibang bansa sa Saudi. Iba kasi ang schedule, mahirap po dito magdala ng asin, magdala ng olive oil at saka Itatanong ko lang po kung may sacramental blessing po ba sa Friday? Hindi natin alam bro kung meron ba talaga kung may sacramental blessing ba. Toto ka lang dito palagi, malalaman mo naman yung kapatid kung meron.